Yung sa mami ko naman, syempre nagulat siya nung nalaman niya. Kasi hindi na ako nakatira sa mom ko eh. I live with my sister na lang. Syempre, nung sinabi ko, ma, may boyfriend ako ngayon. So nalaman niya nga kung sino. Para sabi niya, hindi mo parang ang tanda naman para sa Gumanon talaga. Parang sabi ko, well, ma, okay naman. Parang kinikwento ko rin na nagkakaintindihan naman kami, ganyan. In-explain ko rin naman sa mom ko. And then, yung dad ko, hindi ako talaga nagpapakilala ng lalaki sa dad ko. Kasi sobrang conservative ang dad ko, tsaka sobrang strict. Pero this time, pinakilala ko yung civic sa dad ko. So, yung dad ko naman, nagulat din. So, yung dad ko, parang hinirita niya ako na, alam mo, nung sinabi mo sa akin, may boyfriend ka, munti ka na kumalaglag sa kinauupuan ko. Parang munti ka, yung dad ko, natatakot ako dahil may sakit sa puso yung dad ko. Sabi ko, Dad, sorry kasalanan ko pa pala pagka inatake ka sa puso. Pero naman, lagi akong kinakausap ng dad ko, ingatan mo yung sarili mo, and ganyan. And then yung mom ko, nakakausap naman niya si Vic, so okay naman yun. Ilan taon ka na ba? 18 yan. Ako naman yung sa dad. Yes. Yes? Hello again. Well, kasi my parents are very different from each other. Yung daddy ko, game na game siya na, you know, kahit nag-boyfriend ako, basta kilala niya, ganun, ipakilala ko sa kanya, ganun. Pero yung mommy ko, ayaw na ayaw niya. Stricta si mama. Gusto niya, magkaka-boyfriend ako when I'm of age to get married. Which is like, which means, yung mga 26. 19, yung kunwari, when it's legal for me to be married. What age is legal? 19, pwede na. Ilan taon? Rian is 16, If your parents, right? 17. If your parents kasi sign something, I think it's legal already for you to marry someone else. You are already Parang 16. Ako kasing edad ni Ina. Yun, so ganun yung mami ko. Syempre, I don't want to upset my mom naman, di ba? So, syempre, sumusunod ako. Pero dahil sa pagiging ganun niya, dati, ayokong i-involve siya. I mean, ayokong sabihin sa kanya. Tinatago ko rin kung may gusto ako sa lalaki, ayoko sabihin sa kanya. So, ganun din yung pagtatawag sa bahay. Wag muna kasi kasi nandito mami ko. Magagalit siya, ayokong ganyan. Pero so, mas rare yung mommy ang usually daddy. Daddy, usually. Baliktad. Anyway, susunod mga momsies, magkakaaminan na ang ating mga bisita tungkol sa Young Love, Sweet Love experiences nila. Diyan lamang kayo, magsama-sama tayong mga moms! Okay, game tayo ngayon. Magbibigay ako ng statements at kung kayo yon, taas nyo yung inyong ako yun sign at kung hindi naman, syempre, hindi ako yun sign. Pwede magbigay din kami ng statements? Pwede. Okay. Try nyo. Alright. Okay, ito, umpisahan na natin. Naku, minsan... Ayan, nakikinig si Pao. Wala pang simula. Minsan, hindi ako makatulog sa gabi dahil iniisip ko yung love ko. Mukhang lahat naman yata. Oy, si Michelle hindi daw. Ay, ako yun. Lahat naman yata. Uy, na-experience niyo ba yan? Yung picture niya, ilalagay niyo sa ilalim ng ulo. Para di ba sabi nila para maisip ka? Kikilig ako, pero hindi ako na-obsess. Pero na-experience nyo yun, no? Ginawa mo yun, Kayo, ikaw, pa. Wallpaper lang yun sa cellphone. Ako hindi, yung picture talaga. Kasi naman, meron na cellphone ngayon na may mga camera. Sa atin naman nun, nitrato talaga. So wala? Hindi niya ginawa? Wallpaper lang ng Cellphone. Kahit wallpaper sa cellphone, hindi. Kasi sabi nila, di ba, pag nilagay mo sa ilalim ng unan mo, May isip ka daw niya. Papanaginipan ka daw niya. At naganap ba ito? Naganap ba Sige, ito sa try mga ko. tao? Totoo, sabi Why nila. not? Try ko kaya. Try daw. Hindi kasi ang ginagawa ko, picture naming dalawa. Masahol ka pala. Mas malala. Okay, ito, kinikilig ako pag napapansin ako ng crush ko. May naalala talaga. Paano ba may tumitilig sa loob? Kamusta? Anong sagot ng ating mga guests? Siyempre! Sino ba hindi? Of course. Di ba? Paanong pagpapansin ang nangyayari? Sa akin, Papakute ba sila? Diba ako meron akong example na. Totoo. Kasi totoo yan when you're young. Diba kasi ang sarap nga naman na meron kang crush, tapos alam mong crush ka rin. Kahit yung ganyan lang sasabihin sa'yo, nagpagupit kang konti dito. Oo.
Yung napagupit ka dito, konting-konti. Konti lang yun ha, kasi alam mo, ikaw nagpagupit ka ng Sino naman konting-konti yan? Hindi nga, crush nga eh. Yung gano'n, di ba totoo? Nakakilig, di ba? Totoo. O kayo, anong mga nakakilig moments ninyo? Sa akin, mag-hi lang sa akin, okay na. Parang kikiligin. Hindi, ang style ko. Ang style ko, pag nag-hi siya sa akin, ano lang ako, hi, ganyan lang ako. Dead ma lang. Pero pag alis, yung tipong parang tatalikod ka lang, parang wala lang. Pero pag alis niya, titingin ka ulit. Tapos, kikiligin ka rin. Yan. Ganun din. Siyempre, pag nag-hi siya sa'yo, yun, parang kunwari, wala lang, parang cool ka lang. Parang, Dead ma? Parang, oh, hi. Tapos hindi ka na mag-eye contact after that hi. Yung parang, tapos pag alis niya, parang palagi ka na lang nakatingin sa pinto, hinihintay mo, papasok siya ulit. Tsaka parang, ang init-init ng dito mo, yung nag-blush ka! Totoo! Actually, ngayon. Fresh na fresh ka, ha? Fresh na fresh. I'm still young. Mamsi, ingat, maitulak mo pala. Wow. Sa akin naman yung kapag aanayin ka niya, yung kumain ka na, yung mga ganon. Kasi sa school di ba? Pag recess, doon ka na magkikita. Pang mga lunch, ganon. Bakit niya tinatanong? Kasi may binibenta siyang pagkain. Order ka naman Sana nga ganon eh. Yun, ganon lang. Tapos yun nga, para-pareho naman yata po. Oo nga, Nire-reminisce yung moment na tinanong ka. Pinaka gusto ko, yung gabing-gabi na, yung mga, kunwari 3 a.m. na or 2 a.m. Tapos ikaw pa yung tinext niya, yung parang, oh my God, tinext niya. Yung naanto ka na, tapos biglang, so parang, ka niya. kunin mo phone mo. Parang sa lahat ng tao na pwede niyang i-text ng ganitong oras, ako. Hindi mo alam group message yun. Send to all. Kahit na group message. Parang hindi ka makikita. Ganun yung mga sinabi rin nila. Like, kahit mag-hi lang sa'yo nun, yung pretend ka na, hi, ganyan. Pero pag talikod mo, talaga yung mga kaibigan mo, hahampas-hampas yung parang nag-hi siya sa akin, yung kilig na kilig ka. Si Victor ba naging crush mo muna? Hindi. Well, honestly. Ay, nako. Nahuli ako ng crush ko na gusto ko siya. Nakakahiya. Oo. Buti nga yun, at least alam na niya, di pwede ka na niyan ligawan. Buti kung may gusto rin siya sa'yo. Oo. O, ako yun, hindi ako yun. Paano naman kayo nahuli ng crush nyo na gusto niyo pala sila? Di ba? Ako, nahuli ako kasi artista yung crush ko. So, nagka-taping kami nun ng fans kita. Girlfriend yung ini-interview namin, pero kasama din siya. Tapos parang, sila, yung mga kasama ko, ganyan, tinutukso nila ako sobra dun sa guy. Tapos ako parang, ano ba, stop. Tapos hanggang sa pulang-pula na ako, lahat, pati staff, kinukulit na ako, ganyan. Kasi obvious na. Tapos sabi pa niya sa akin, nung pagkasabi yung mga nila Megan na, uy, crush ka niyan, ganun. Pagkasabi nun, sabi niya, alam ko namang parang, si Ding Dong. Si Ding Dong Dantes. So, sabi ni Kuya Ding Dong talaga, hindi, alam ko naman na arte-arte lang yan, drama lang, para medyo kilig daw yung segment. Pero, hindi niya alam na, pulang-pula na ako, totoo na. Ngayon, alam niya na. Hindi, alam niya na talaga. Alam niya na. Bago pa naging kami ni Ryan, alam niya na. Wow. Kayo, pwede niyo banggitin ang pangalan kung gusto niyo. Sa akin yung bata pa ako, yung sa window kasi nung kwarto ko. Pag sumilip ako, kita na yung court, yung basketball court. Eh, yung crush ko magaling mag-basketball. So, lalaro yun lagi, mag-isa. Tapos ako nakapatay yung ilaw ng kwarto ko. Parang di ako kita sa loob, di ba? Tapos nakasilip lang akong ganyan. Tapos parang kinabukasan nung pagpasok namin sa school. Hindi ko naman alam na nakikita niya pala ako. Kasi yung ilaw papasok pala sa loob ng kwarto. Sobrang, alam mo yung, di ako yun, yung kapatid ko, kaya yun. Ay, ganun Sabi talagang, niya, ewan sa'yo mga kausapin, sa alis na lang ako. Kasi siya, ay, hindi mo na gagawin mo. Ganun. Michelle.